Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Romans chapter 8 verses 5 to 9. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyong Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Walking in the Spirit. So, pag-usapan na naman natin itong mahalagang pangungusap na tinatawag na walking in the Spirit. Ano po? At madalas natin ito naririnig, sinasabi ng kapwa mananampalataya natin o sa church. Pero naunawaan ba talaga natin ang ibig sabihin ng walking in the Spirit? So, para maunawaan po natin ang pangungusap na yan, ay dapat maintindihan muna natin yung salitang flesh. Ano ba yung tinutukoy na laman o flesh sa Biblia? Specifically po, tumutukoy yan talaga sa ating katawan. Ano po yung ating katawan? Meron po siyang 5 senses. Ano po yung 5 senses na yan? Yung ating pong pandama, yung ating paningin, yung ating panlasa, yung pangamoy, at yung ating pandinig. At ang isang tao, ay meron siyang 5 senses. Pero ang faith o yung tinatawag na revelation knowledge, yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, hindi yan nire-reveal sa 5 senses. Lagi nyo pong tatandaan, nire-reveal po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, sa Biblia, ang Diyos ay espiritu. At yung mga katotohanan ng espiritual, kadalasan ay hindi kayang tanggapin ng maraming tao kasi nga po, ang isang tao ay dependent lamang siya sa 5 senses na mayroon po siya. Kung naalala niyo po si Tomas sa John chapter 20 verse 25, hindi niya kayang paniwalaan na nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, mula sa mga patay. Kailangan pa niyang mahawakan yung sugat ng Panginoong Hesus, sa kamay at sa tagiliran para maniwala siya. Kasi ganun po ang tao, kailangan is to see, is to believe. Kaya nakakalungkot po yung ganong kalagayan ng tao. Dahil nga po yung ating espiritu ay napahiwalay sa Diyos, namatay dahil sa kasalanan. There's no way na makakakonect tayo sa Diyos through our spirit. Kaya mahirap para sa isang tao o katulad ni Tomas na paniwalaan na naganap yung pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesukristo maliban makita ng kanyang mata at madama mismo ng kanyang pandama. At alam niyo po, hindi lamang si Tomas ang ganoon. Karamihan sa atin ay ganoon. Nung hindi pa natin nakikilala ang Lord. Maintindihan niyo na kung bakit ang mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala pa sa Lord, ay materialistic sila. Kasi nakadepende lamang po sila sa mga material na bagay. Maintindihan niyo na po bakit maraming mga atheists. Kasi karamihan sa kanila, hindi nila nakikita o nauunawaan ang mga katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya sasabihin nila, walang Diyos. Hindi naman natin nakikita at di naman natin naiintindihan yung mga sinasabi diyan sa Biblia Kaya ina-assume nila walang Diyos. Yan din ang dahilan kung bakit mas malaki ang sampalataya ng tao ngayon sa teknolohiya, sa siyensya, sa galing ng tao, sa karunungan ng tao kaysa sa karunungan at sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nung karunungan nagmumula sa Diyos. Yung salita ng Diyos, hindi po talaga galing sa tao yan. Kaya magtataka ka, pagka pinaniwalaan mo yung mga katotohanan galing sa Biblia, kakaiba.
At minsan sasabihin ng iba, ba't ka naniniwala dyan? Nasisira na ba ang iyong pag-iisip? Pero alam niyo po yung karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos, babaguhin yan ang buhay mo, kapatid. At kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, ay ang pananampalataya mo ay lalago. So, yung pangalawang kahulugan po ng flesh, ay yung pong mga iniisip o aktibidad ng ating katawan. Tandaan niyo po, yung ating katawan, nung hindi pa tayo nabuborn again, marami po yung ginagawang labag sa kalooban ng Diyos at nasanay po tayo. Kaya mapapansin ninyo, yung ating iniisip at yung ating mga gawi o ikinikilos, nakasanayan po natin yan simula sa pagkabata natin. Ngayon, nung tayo po'y na-born again, nabago na po yung ating espiritu. Tandaan nyo, ang brand nyo po yung ating spirit. Pero pag tumingin po kayo sa salamin, luma pa rin po ang inyong katawan. At ito po ang hindi nyo napapansin. Maging ang inyong isipan, luma pa rin yan. Sanay yan sa lumang pag-iisip. Yung ating katawan, sanay yan sa lumang gawain. Kaya mapapansin nyo sa Biblia, sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, kailangang ma-renew yung ating mind. At yung ating katawan, kailangan i-offer natin kay Lord. Lumilinaw na, di ba? Kasi ganun pala yun, pastor, na ang naborn again yung aking espiritu, brand new yan, kapatid. Pero yung katawan mo luma. At dyan nakatira yung tinatawag na sinful nature. So tandaan niyo po yung term na yun. Pag nababasa niyo sa Biblia yung salitang sinful nature, nakatira yan doon sa ating katawang luma na sanay mag-isip at gumawa ng mali. Ang sabi ng Biblia, sinusunod natin yung desires o yung dictates ng ating pong flesh. Kaya maintindihan nyo na bakit may tinatawag na carnal Christian. Pag sinabing carnal Christian, masyado siyang nakadepende doon sa kanya pong senses. At namumuhay siya according to the desires of the sinful nature. Kaya ang tawag sa kanya worldly. Nananangan siya sa worldly wisdom, yung kalakasan ng sanlibutan at maging sa kanyang sariling kalakasan. Ngayon, maintindihan nyo na rin bakit tinatawag na baby Christian ng isang Kristiyano. Kasi hindi pa develop. Yung kanyang spirit. Kumbaga, hindi pa nangunguna yung kanyang espiritu. Ang nasusunod pa sa kanya ay yung kanyang flesh. Yung kanyang laman, yung kanyang mga kaisipan na luma at mga aktibidades na luma. So ngayon, ano yung walking in the Spirit, Pastor? Yung walking in the Spirit ay yung nasusunod na yung espiritu, nangunguna na siya. Pinangungunahan niya na yung soul and body. By the way, yung soul natin, yan yung ating isipan. Intellect, will, and emotion. Yung body natin na ipaliwanag ko na po sa inyo, yan po itong physical body natin. So yung human spirit natin, kailangan po pangunahan ng Holy Spirit, maging malakas yung ating espiritu para siya ang manguna. Daigin niya itong ating flesh, na napakalakas ng impluensya sa pamumuhay ng isang tao. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, dapat po nangunguna yung espiritu. Dahil ang tao po merong espiritu, meron siyang soul, at meron siyang body. Okay, so ngayon maintindihan nyo na bakit tayo pinag-meditate ng salita ng Diyos, bakit tayo pinapaalalahanan na mag-aral ng salita ng Diyos. Maintindihan nyo na rin bakit kailangan tayong manalangin. Para ma-build up natin yung ating spirit man. Palakasin natin yung ating espiritu. Dapat ang salita ng Diyos ang ating pagkain. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Kasi yan lang ang nakatatago sa ating spirit, soul, and body. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12. At kung minimeditate natin yung salita ng Diyos, at sabi ng Biblia, araw-gabi natin itong binabasa, ay napakahalaga po nung kasi you will be prosperous and successful. Sabi sa Joshua chapter 1 verses 8
and 9. At ang pananampalataya natin, lumalakas po yan, lumalago sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. At sa pananalangin naman ay nadidisiplina natin yung ating katawan kasi katawan natin tamad talaga yan eh. Kaya nga napagalitan ng Panginoon yung kanyang mga alagad dahil tamad silang manalangin. At sa pamamagitan din ng pananalangin ay exercise natin yung ating pananampalataya. So, ganun po yung walking in the Spirit. Pinangungunahan ng Espiritu yung ating soul and body. Hindi po baliktad. Yung kadalasang nakikita ko, yung flesh o yung body ang nangunguna. Kaya, nagiging mahirap ang kanyang paglakad sa kanyang Christian life. Kaya mga kapatid, yung walking in the Spirit, simple lang yan. Dapat ang nangunguna sa iyong buhay ay ang Espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, nabago na po yung ating Espiritu at nakasusunod na po ito sa Espiritu ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.